Hey yo, good evening everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. It is it is 11:43 na ng gabi, Feb 21. Um Ewan ko kung sinusubaybayan niyo yung mga videos ko. Kung sinusubaybayan yung mga videos ko, meron ako dating viewer na nag-request ng stickers. Sabi niya, idol pa sticker ka naman. Unang-una, hindi naman ako karapat-dapat na tawaging idol. But anyway, sabi niya magpa-sticker ka naman daw. So sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Darating tayo dyan, makakakuha ako ng sweldo dito sa YouTube. Magagamit ko yung pampa-sticker and bibigyan kita. Ayan. Well, long story short, nakapagpa-sticker na ako. Pero hindi ko na siya makontak eh. Hindi ko na siya masabihan. Sinabihan ko sa kanya, i-meet niya ako or magkita kami para bigyan ko siya. Pero hindi ko na siya makontak. Anyway, nagpa-sticker ako using my own money galing sa sweldo ko sa trabaho ko. Kasi yung sweldo ko sa YouTube ay naging masama yung experience ko. So, merong nagtanong naman sa akin nung isang araw na bakit nga daw hindi monetize yung channel ko and ano daw nangyari. Nakagawa na kasi ako ng video tungkol dyan. Kunento ko dun kung ano yung nangyari sa monetization dun sa ano nangyari. Nangyari ganito. It took me 4 years, 4 na taon bago ko makuha yung unang sweldo ko sa YouTube. Yun ay 4 na taon after kong i-monetize yung channel. So, paano mag-monetize ng channel? Napakasimple lang naman. Nung panahon na yun, kinakailangan mo ng 1,000 subscribers at kinakailangan mo ng 4,000 hours of watch hours. Kumbaga, nag-accumulate ng 4,000 oras na merong nanood sa channel mo. 1,000 subscribers and ganyan. Tapos, meron pang 2-step verification. Nagawa ko lahat yun. At nung nagawa ko yun, in-apply ko yung monetization. And then, yun na, 4 years after that, saka ko natanggap yung una kong sweldo. Bakit ganun katagal? Kasi, bago ka bayaran ni YouTube, kailangan maka-accumulate ka ng earnings na $100, which is like 5,000 or 5,500, depende sa exchange rate. So yun, after 4 years na every day nakikita ko tumataas ng 1 centavo, 2 centavos yung kinikita ng Man Cannot Ride. Which is okay. Hindi naman talaga ako nag-monetize ng channel para sa pera. Or wait lang. Hindi naman talaga ako nagtayo ng channel para magkaroon ng pera. Hindi ko gustong pagkakitaan yung libangan ko. Yun nga lang, sinabihan ako ng mga kaibigan ko, ang tanga-tanga mo, Otep, panggas din yan, sayang din yan. Ang dami daw mga content creators na kumikita ng libo-libong pera, pero yung mga pinagagawa naman nila, wala naman daw kwenta. So sabi ko, sige, i-monetize ko. Yun na nga, so minonetize ko siya, in-apply ko siya, na-approve for monetization, and then it took me 4 years to earn yung $100 na minimum payout. And then yun nga, pinadala sa akin yung cheque. Ako din naman, si tanga, wala nga ako kasing, wala sa kumbaga wala sa puso ko yung talagang seryosohin na kumita ng pera sa YouTube. So, hindi ko rin alam ang mga pinagagawa ko. In-enter ko doon, sabi ko, receive via check. Tapos, hindi ko makita yung option na via Western Union. Hindi ko makita yun. Ang either sa banko or through check. Yun yung dalawang options ko. Through the bank, kinakailangan ko munang mag-set up ng dollar account para pagpasok nung pera na dollars, papasok sa the dollar account ko para pwede kong ma-withdraw. Mataas ang maintenance ng dollar account doon sa banko ko. Alangan namang mag-open pa ako ng isa pang dollar account sa ibang banko just for YouTube. So parang sabi ko, ang dami namang cheche boreche nito. So pinili ko yung cheque.
Pinadala nila sa akin yung cheque, natanggap ko yung cheque, nandito pa nga yung cheque, so remembrance ko na yon. Hindi ko naman ma-encash. Hindi ko na ikukwento sa inyo ang step by step na paghihirap na ginawa ko, pero nagpabalik-balik ako sa mga kung saan-saang opisina. Sir, punta ka dito, sir, punta ka dito, sir, punta ka dito. So, at yung halaga ng cheque is 5,600 pesos. So, yun yung minimum na $100 na payout. Kasi yung, by the time na naipon ko yung, nakaipon ako ng $100 payout, nasa $108 siya. So, kinonvert to more or less nasa 5,600 pesos. Now, 5,600 pesos is a big money for me. That's already a big deal for me. Kasi sa 5,600 pesos, makakapag-change oil na ako nun, makakapag-change coolant na ako nun, and rebalance na ako ng gulong nun, makakabili na ako ng mga cleaners like brake cleaner, makakapaglinis na ako ng brake calipers nun. Marami na akong magagawa sa 5,600 pesos. And yun nga, ang sabi ko pa nga dati is, pag natanggap ko yung una kong sweldo, I will give it back to the community. Magpapasticker ako. Bala ko pa nun dati is mag-abang sa Shell, and then ipopromote ko ang Shell kasi I'm a loyal Shell user. Kahit hindi naman ako sponsored ng Shell, so mamimigay ako ng fuel coupons or sasagutin ko yung gasolina. Marami akong naisip na idea. With 5,600 pesos, I can do a lot of things for my followers, for my subscribers. Pero yun nga, hindi ko siya nakuha hanggang sa nainis na rin ako dahil may deadline pala para ma-encash ko yun. At malapit na yung deadline, 30 days lang ata, malapit na yung deadline, and then ang dami pa rin pinapagawa sa akin. Tapos yung mga pinuntahan kong opisina, yung isa wala na doon, lumipat na daw, nasa ganito, nasa ganyan. So, I'm not gonna name names, I'm not gonna drop any names. Ayoko na, hindi naman ako ganun dito sa channel to, hindi ako nagpapahiya. But, the bottom line is, I had a very bad experience with the monetization program. So, sabi ko, I'm done with this bullshit. I'm just done with this shit. I'm just fuck it, man. I mean, just fuck it. I mean, fuck them, fuck you. Para sige. Sabi ko, tangina, 5,000 piso hindi nyo pa maibigay ng ayos, pinaghirapan ko yan for 4 years, di ba? Now, bakit 4 years? Kasi walang nanonood ng videos ng Man Cannot Ride, kasi wala naman talagang may pakialam sa safety, sa proper riding skills, wala naman talaga may pakialam sa road strategies dito sa Pilipinas. Hindi yun sikat na topic sa mga motorcycle content creators. Hindi rin yun mabentang topic sa mga kamoteng nasa social media. Hindi yun dudumugin, hindi yun, wala. Ang mga nanonood lang ng videos ng Man Cannot Ride, yung katulad mo, ayan, ay kayo yun talagang may ano kayo, may you can appreciate yung road safety, road strategy, proper riding skills, proper riding gear. Naniniwala kayo dun sa kahalagahan ng pag-aaral ng safety. So, thank you so much. Okay? Kayo yung tunay na bayani. Ayan. Pero syempre, kukonti lang kayo. Ilan lang ba subscribers ko? Ngayon, nasa 2,000 na. But, kalahati yun siguro mga kamag-anak ko. At saka mga kaibigan kong binayaran ko para mag-subscribe. So, I turned off monetization because I was just pissed off. I mean, I was pissed off. Sabi ko, tangina, ang hirap ng mga, although, yeah, I know low quality video, low quality audio, wala akong production value, wala akong drama, wala akong pa-effect, wala akong gimmick, wala akong mga sexing babaeng pinapakita, wala akong mga sexual innuendos, wala, I mean, hindi ako magandang lalaki, wala akong aesthetic value, hindi naman ako artista, hindi ako sikat, wala akong team, wala akong shop, wala akong grupo, wala akong squad. sabi nga nung isang kaibigan ko, ba't mo pa pinapagpatuloy yan kung
wala ka naman pala napapala diyan. Sabi ko sa kanya, ang napapala ko dito, meron akong 2,000 plus subscribers na naniniwala dun sa ginagawa ko. Meron akong on the average, I have 20 viewers. Malakas na yun, ha? Malakas na yun. Average 20 viewers na nag-view ng videos ko for an average of 80 seconds according to yung sa report na natatanggap ko from Google. Ayan, so merong average of 20 people na nagki-click ng video ng Man Cannot Write at pinapanood nila on the average yung 80 seconds of the video. And that for me is a big blessing already. That for me is a thank you so much. At least may nakakapanood ng intro, 'di ba? May nakakarinig ng topic, may nakakakita ng title. So sapat na sa akin 'yon. So yun, turn off ko yung monetization para sabi ko kawawa naman yung mga viewers ko. Kokonti na nga lang at maikli lang yung pinapanood nila tas may istorbo pa sila ng mga ads. So tinanggal ko yung monetization para mawala yung ads. And here I am. I'm not earning anything. I'm not getting any money. Pero ayun, nakaubos na ako ng 100 stickers yung first batch. I am thinking of making a new one na sabi sa akin ng mga kaibigan ko, liitan ko daw ng konti, mas maliit daw ng konti para kasi minsan daw pag sobrang laki ng sticker, hindi naman daw ikinakabit o tinatago lang sa drawer. Pero kapag daw maliit, mas may tendency na mas ikabit sa motor o sa bisikleta o kung saan man. So yun, yun pa lang ang na-achieve ko ang magpa-sticker. But yeah, I'm still planning on ibalik sa community yung mga blessings na natatanggap ko. Well, wala naman talaga ako natatanggap na blessings in terms of monetization, but ang mga blessings na natatanggap ko is yung mga views. Kahit nakukonti yan, that's a big deal for me. Yung mga likes, yung mga comments, yung mga nagtatanong lalo na. Nakakatawa nga kasi maraming nagtatanong sa Facebook Man Cannot Write page. Ayaw na lang dumiretso dun sa comment section sa YouTube. Tinanong ko yung isa, sabi ko, bakit dito mo tinanong sa Facebook? Pwede ka namang mag-comment sa YouTube para makita ng iba. Ang sabi niya, umiiwas daw siya sa mga bashers kasi daw nakita niya yung ibang mga videos ko na binabash ng mga kamote. Ayaw daw niyang pag nagtanong siya ng seryosong tanong, baka pati daw siya mapagtawanan din o i-bash din. Sabi ko, okay, sige. That's a fair reason. So sabi ko sa kanya, dito ka na lang lagi sa Facebook Man Cannot Write magpadala ng question and dito ko na lang sasagutin. Ba yun? So maraming salamat sa mga nagbibigay ng engagement. Yun yung the best blessing na nakukuha ko ngayon is yung engagement ng mga viewers sa Man Cannot Write dito sa channel sa Man Cannot Write. And of course, kahit sa Facebook, ayun, lalong-lalo na sa Facebook yung mga nagme-message. So, maraming salamat po. Pera lang yan. Kung hindi ko naman talaga iniisip na ikakayaman ko ang pagso-social media kasi nga I don't fit. I don't belong to the crowd ng mga motorcycle content creators kasi kakaiba yung channel ko and it's not ayokong magmalinis kasi hindi naman ako malinis marami rin akong dumi sa pagkatao ko pero in terms of what I'm doing here sa Man Cannot Write, that I'm trying to share lahat nung na-experience ko at lahat nung natututunan ko sa pagmumotor, hoping na may makarelate, hoping na yung makakapanood is ma-appreciate nila yung safety, proper riding skills, proper riding gear, the proper way of doing yung mga bagay and then having fun while doing it. Safety is fun. I mean, I believe in that. So, ayun. Thank you so much for all your support. Yun yung sagot. So, may nagtanong sa akin, yan ang nangyayari sa monetization ng channel ko. So, 0 monetization.
nising kong duling wala.